Praise God. Are you happy? Sabihin mo nga sa 5 taong nagtutbrush, pagpapalain ka ng Diyos sa oras na ito. Amen? Sino po ang excited? Sino pong naniniwalang marami pang gagawin si Lord? Say amen. Sino ditong naniniwala na ang kanyang buhay ay mas magiging higit pa kaysa dati? Sabihin mo sa iyong katabi, pag alis mo dito, born again ka na uli. Sabihin mo nga sa iyong katabi yung may pananampalataya, right after this leadership summit, your ministry will go the extra mile. Kapag sinabi natin go the extra mile, it means to do more than what is expected. Sino po ang naniniwala na mayroon pang matindi pang ipaparanas ang Diyos sa kanyang ministry, sa kanyang gawain, sa kanyang church? I am declaring to you this morning, you will reach the heights you've never reached before. Your ministry will achieve great things that you've never achieved before. Your ministry will experience multiplication that you've never experienced before. Kanino kayang ministry yun? Kung pastor mo yung katabi mo, sabihin mo, Pastor, sa church natin yun, idinideklara ko, ang church ninyo ay makakaranas 10 times better than before. Idinideklara ko, ngayong taong ito, your ministry will experience 10 times better. You will reach the heights. You will reach great success. Not because of your strength, not because of your talent, but because of God's grace in your life. Sino ang naniniwalang marami pang gagawin si Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa simbahan natin. Nagsisimula pa lamang ang Panginoon. Bumubuelo pa lang tayo, pero malayo pa ang ating pupuntahan. Sino ang naniniwala na malayo pa ang mararating ng kanyang simbahan? Sabihin mo sa iyong katabi, your church will go the extra mile. Maraming simbahan na nauna pang nagsimula kay sa inyo, kayo'y babago pa lamang. But I am telling you, malalampasan ninyo, mahihigitan ninyo pa. Bakit? Dahil kayo'y sinasamahan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, your ministry will go the extra mile. Now, listen. Tingin kayo dito. Aside po sa anointing, aside po sa gift, aside po sa talent, meron pa pong isang mahalagang sangkap na kailangan natin sa ating buhay if we want our ministry to go the extra mile. Tanungin niyo po ako, ano yon? You need a right attitude. Alam niyo po, mga kapatid, maraming nagsimula ng tama. Maraming nagsimula sa ministry ng maayos. Maganda sa simula. Pero nung tumagal ay lumala dahil sa masamang attitude na wala sa hulog. Sabihin mo sa iyong katabi, parang gayong ka. Listen, church. If you have the anointing, if you have a great talent, if you are gifted, you can draw many people to your church. If you have many talents, if you're anointed. But the attitude of the pastors and leaders is what makes them stay. Charisma draws people to the church, but attitude keeps them. Kaya mga kapatid, hindi lamang anointing, napaka-importante ng anointing, gifts and talents. Pero itong isang bagay na ito, hindi natin dapat makalimutan sapagkat ito'y napakahalagang sangkap din para tayo ay tumagal at makapagpatuloy sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos para sa ating lahat. Ang attitude, mga kapatid, is one of the great factor para ang ating ministry ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. That's why my message today na naibigay sa akin is about apostolic attitude. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 3 to 5, ang sabi po ni Paul, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkos
magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang inyong sarili. Pagdating sa verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus. Pag binasa nyo po sa New Living Translation sa Philippians chapter 2 verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Sabihin mo sa iyong katabi, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Bakit po? Dahil kung hindi nakikita sa atin ang larawan ng Panginoon, kaninong church tayo? Sino ang may-ari ng simbahan natin? Ang palatandaan na ang ating ngang simbahan ay simbahan ng ating Panginoon, ay dapat ay nakikita sa atin kung ano yung kanyang ugali. Pag sinabi nating attitude, attitude is how you feel, act, react, and respond to your present situation. Alam nyo, napakasarap nung mga taong kasama sa ministry, sa church, sa gawain, sa bahay, na may magandang attitude. Sabi nga ni King Solomon sa Proverbs, mas maigi pa daw ang tumira na laan sa bubong ng bahay kaysa may kasama kang. Kayong may sabi niyan, naalala ko, yung nag-aawa, yung misis at saka yung mister. Sa mahabang panahon nilang pag-aawa, yung mister, hindi niya inaaway yung kanyang misis. Natalak ng talak at salita ng salita tuwing umaga. At napansin ng kanyang misis, sweetheart, alam mo, ang bait-bait mo. Bakit? Kasi pag ako nagbubunganga na, nagsisisermon at sasasalita na ng kung ano-ano, pag ang ginagawa mo na lang para hindi tayo mag-away, napasok ka na lang sa CR. Ano ang ginagawa mo doon? Ala, hindi naglilinis ng toilet gamit ang iyong sipilyo. Sabi ko sa'yo, katabi, hala ka ha? Ang sabi po ni Jesus sa John chapter 13 verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa. So ang ating pong model ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang dapat nating ipollow, siya ang dapat nating gayahin, siya ang dapat nating tularin. That is the attitude we must have. Ang sabi po ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 5, you must have the same attitude as Christ Jesus had. So, what kind of attitude should be seen to a true apostolic believer? Are you an apostolic believer? Do you belong to the apostolic believers? Ikaw ba ay apostolic believer? O napasama laang dito dahil naitulak ka ng iyong pastor? Ngayon, tingnan natin, itong sasabihin kong ilang mga bagay sasabihin ko, dadaanan ko lang, narinig na naman ninyo ng mga nakaraang mga nag-preach. At ito'y palagay ko, alam na rin ninyo, naiituro na, nababasa na, nasasabi na, pero daanan lang natin. Ano ba yung mga attitude na yun na nakikita natin kay Christ, nakikita natin sa mga early believer na dapat ay makita din sa atin? Para kopyang-kopya, gayang-gaya, yung simbahan na itinatag ng Panginoon. Una, yung tinatawag na praying attitude. Alam naman natin, lahat naman tayo ay nagpray-pray. Kamusta naman ikaw pagka may mga pagsubok na dumarating? Ikaw ba ay nagpray-pray lamang pagka walang pera? O ikaw ba ay nagpray-pray lamang pag may pagsubok? O nagpray-pray ka lang ba pagka kakain? Naalala ko yung pastor, napadaan siya sa isang restaurant na libre kumain ang mga Kristiyano. Hindi ho kay Diyo yun. Sabi libre daw.
Pag basta't Kristiyanong kakain doon, di pumasok yung pastor, tuwang-tuwa, at makakain ng libre. Di umorder siya ng madami. Ngayon, pagkatapos niyang kumain, lumapit sa kanya yung waiter, at sabi, Sir, ito na ho yung bill. Nagulat siya sa laki ng bill. Sabi, akala ko libre ang mga Kristiyano dito. Pastor ako. Sabi, oo nga ho, libre nga ho dito ang mga Kristiyano. Kaya lang, hindi ho kayo nag-pray nung kayo ay kumain. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Prayer should be our attitude. Hindi lamang po ito seasonal or occasional o hindi lamang ito dahil kasama sa program. Ang mga early believers ay nag-display ng ganyang attitude. Sa Acts chapter 1 verse 14, mapapansin niyo doon na ang mga early believers lagi sila pong nagsasama-sama. Yun namang iba, nakakapag-pray lamang pag may prayer meeting, pero pag wala ng prayer meeting, hindi na din nag-pray-pray. Yung pong praying attitude, mga kapatid, hindi lamang yung nakabase sa kung anong programa, may prayer walk tayo, o mag-pray tayo, o meron tayong prayer meeting, o mag-pray tayo, o meron tayong 7 nights prayer meeting, o mag-pray tayo. Pero pag wala na yung mga program na gayon, wala na rin. Yung praying attitude ay yung sinasabi po sa Bible ni Paul. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Hindi naman yung 24 hours a day, 7 days a week na dapat ikilagi kang nakaluhod. Ako, kahit ako'y naglalakad, ako'y nananalangin. Ako, kahit ako ay nagluluto, ako'y nagpe-pray. Na sana hindi maubos ang gasol. Ako'y nagpe-pray. Dapat ito ay maging hininga mo. Hindi lahat dahil programa ng church ninyo na may prayer meeting ng 1 week, tayo mag-pray dahil may prayer meeting ng 1 week. Hindi yun ang punto dito. Yun ay yung praying attitude, mga kapatid, kahit walang nagsasabi sa iyong mag-pray, ikaw ay nagpe-pray. Amen? A praying church produces a praying leaders. A praying church produces a praying pastors and disciples. Amen? Alam nyo, sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, kailangan natin talagang magdasal, lagi. Dahil meron tayong mga matitinding mga pinagdidesisyonan na napaka-critical na mga bagay. Lalo na sa atin, may tatlong nakita ako na pag ikaw ay mali ang naging desisyon mo sa tatlong bagay na yon, nako, almost the whole ng buhay mo, maraming nasayang. Ano-ano ba yun na dapat mong ipanalangin lagi kay Lord? Kung ikaw ay estudyante, ipag-pray mo kung ano yung kurso na kukuhanin mo. Dahil marami, kumukuha ng kurso, hindi naman talaga gusto nila, gusto lang ng nanay nila. Imagine mo, nag-aral ka ng nursing, nag-aral ka ng mga kung ano-ano, ng 5 taon, pero hindi mo pala gusto yun. Gusto mo lang pala mag-call center. Di ba, ganun, sinayang mo ang oras mo sa panahong ganun, subsub ka sa pag-aaral, pero hindi mo rin naman pala yun gusto. At ang pangalawa, ito ang matindi, yung makakasama mo sa buhay. Hindi po pwedeng, hindi, siya na lang, ang bahala na, hindi ganun. Papipray mo talaga yan. Yan ang kailangan, kasi pag ikaw napasama sa maling tao, papasok ka na lang sa CR at ikaw ay maglilinis ng toilet. Kailangan talagang ipag-pray yun dahil yun ay lifetime decision. Amen? At ang pangatlo ay yung church na iyong sasalihan. Imagine mo pag ikaw 10 taon, 20 taon na naninilbihan sa maling simbahan na hindi na ka nagagamit. Grabe, ang daming nasayang sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you must have a praying attitude. Kailangan, Lord, tulungan niyo ako sa mga desisyon kong gagawin ko sa buhay para hindi ako magkamali. And then aside from that, yung putetang na loving attitude. Loving attitude. Alam niyo po, kung gusto natin ang church natin ay talagang lumago, dapat ang simbahan natin ay maging loving. Hindi lamang pagka yung Hearts Day na ipinipreach yung love. Kundi kahit mahal na araw, dapat ay tayo ay maging loving. Meron akong nakausap na na isang taga-iba namang church.
Imamarites ko lang sa inyo. Sa kanila daw pong church, bawal po ang babae ay nakasaya. Pinapauwi talaga. Ay ngayon, galing po siya sa trabaho, siyempre po yat, wala na pong time na makapunta po sa bahay nila para makapagpalit. Dumiretso na siya sa church dahil nauuhaw siya sa salita ng Diyos. Gusto niyang makinig eh. Alam niyo, sabi ng usher, sorry, bawal po ang nakapantalon dito sa church namin. Umuwi na, hindi na umattend. I am telling you, that is not how Jesus cares. Sabihin mo sa iyong katabi, love must be greater than our policy. Minsan masunod lang yung policy. Ang late sa church, magbabayad ng 5 piso. Ano yan? Lalo nang hindi umattend kasi ang dami ng utang. Parang hindi yata labing ang ano sabi po sa Bible, sa aklat po ng John chapter 15 verse 34 at saka 35. Anong sabi meron akong utos na ibibigay sa inyo. Bagong utos. Ano daw yun? Sabi, magmahalan kayo. Magaling pa yung mga gasolina, mga asukal at bigas, nagmamahalan. Ang mga born again, nagbabangayan. Sabi, magmahalan kayo. Magaling pa ang gasolina pag kayo ay nagmamahalan, anong sabi ng Panginoon? Ay malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad. So, ibig sabihin, hindi lang pala yun, dapat ay marami tayo, masigla tayong mag-worship. Pero kung lagi naman tayo nagbabangayan at nag-aawayan, nagsisiraan sa magkakapatid. Hello, sister, beso-beso. Pag dito sa church, pag uwi mo naman, sinisiraan mo. Alam mo, sister na ganyan, gaganito kita. Ano, hindi ko gusto yan. Ano? Pinakakantalaang, nagpipreach na. Ano ko yan? Ganun. Alam niyo po, yung mga unbeliever na hindi pa na isasama sa church, nagkakaroon na agad ng idea kung ano ang church meron ka. Sinasabi mo sa kaopisina mo yung mga kapangitan ng iyong mga kapatiran, ng mga ushers na hindi nakangiti pagka nagwe-welcome, yun agad ang ibubungad mo sa kanila. Paano mo pa sila mahihikayat ng papunta sa inyo? Sabihin mo sa iyong katabi, you must have a loving attitude. Sinabi po ni Paul, ang buo daw kautusan ay na-summarize sa isang salita, yung love. Diba? Galatians chapter 5 verse 14. Pagdating sa 15, ano ang sabi? Kung kayo, magkakagatan, magsasakmalan na parang hayop, ay magkakaubusan kayo. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante ng loving attitude. Kaya nga di ba sabi ni Paul, kahit pa kayo may matinding faith, kahit pa kayo matindi sa healing, kailangan natin yun. Hindi ko sinasabing wala, huwag niyo akong, ibig sabihin, sangkap din ito, idagdag mo ito, lalong maganda. Na may kasamang love. Hindi yung 10 oras mo ng mini-minister. Maawa ka naman sa mini-minister mo. Pagpahingahin mo naman. Palubugin mo naman kahit kaunti. Pinuputol ko ang dila mo. Sino ka? Ano yan? Pinutol mo ang dila, tapos pagsasalitain mo, ano kaga? Sabi, parang gayong kapag nagmi-minister. Di ba? So, yung ating mga mini-minister, kaawaan din naman natin iyon. Sadista tayo sa demonyo. Minsan, pati doon sa mini-minister natin, sadista na rin tayo Ang pangatlo po, yung tinatawag na humble attitude. Ang may sabi po nung magpakababa kayo, katulad ni Kristo, ay si Paul. Alam nyo, si Paul, mapapansin po natin na kahit siya ay malayo na ang narating, makikita natin sa kanya yung humble attitude niya. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9 at saka 10, binanggit niya doon na sabi niya hindi daw siya karapat-dapat na maging apostol. Bakit? Inusig niya ang church Inaaway niya ang mga Kristiyano. Gusto niyang patigilin ang movement. Naawa lang ang Diyos sa kanya kaya siya ay naging apostol. Pagdating sa verse 10, ano ang sabi niya? Naging apostol lang siya dahil ano? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka nagpapastor ngayon sa JA1, biyaya laang ng Lord. Hindi dahil malapit ka laang kay Bishop. Hindi dahil ikaw ay mas gwapo-gwapo ng kaunti kaysa iyong katabi. Hindi ganoon
Hindi dahil sa iyong educational attainment o tapos ka ng Bible school. Sabihin mo sa iyong katabi, naawa lang ang Diyos sa iyo. Ang tagal mo na nakaupo sa church ninyo. Napag-iiwanan ka na. So, mapapansin natin, habang si Paul ay tumatagal sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung progression ng humility, mapapansin natin sa kanya. Alam niyo, nung mabago siyang ma-born again, kabo-born again lang niya na, kabo-born again. Acts chapter 9 verse 26, gusto agad maging leader. Doon sa primary disciple, gusto agad na andoon siya. Sabihin mo sa iyong katabi, kung kabo-born again mo lang naman kahapon, at inaalok ka ng pagpapastor, huwag mo naman agad tanggapin. Magpalago ka naman ng kaunti. Itaas-taas naman din natin kahit paano ang standard ng ating simbahan. Alam nyo, sobra nating bilis lumago at lumawak. Parang ganito ang mangyayari niyan. We are kilometer wide but centimeter deep. Ang layo na ng ating narating ay kumusta ang ugat? Baka naman niya pag tinamaan ng ipo-ipo ng pagsubok lagas. Sabihin mo sa iyong katabi, He makes all things beautiful in its time. But if you are moving according to His time, it is not beautiful. Hindi maganda. So, mapapansin natin si Paul gusto agad maging doon agad sa nasa top of the line. Nung una yon, kasi immature pa siya. Pero habang tumatagal, mapapansin ninyo, sabi ni Paul, habag lang ng Diyos, kaya ako naging apostol eh. I am the least. Di ba sabi niya, I am the least. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 9, I am the least of the apostles. Magaling na yon, mahusay na yon. Pero sabi, ako ang pinakamahina. Pero magaling yon. Pagdating sa Ephesians chapter 3 verse 8, lalo siyang humambol. Dati noon, apostolaang inihihilera. Pero pagdating sa Ephesians 3:8, I am the less of the least of the Lord's people. Sa mga believer, sa mga miyembro, kongregasyon, ako na yung pinaka-less. At nung huling-huli na, yung talagang malapit na siyang ialay. Sa 1 Timothy 1:5, anong grabe, si Lord ay pumunta dito dahil sa mga makakasalanan, para tubusin ang mga kasalanan, and I am the worst. Grabe yung humility niya, no? Habang tumataas ang ministry, dapat bumababa ang iyong sarili. Kapatid, kung gusto mong tumagal sa ministeryong ito, you must have a humble attitude. Or else, si Lord ang gagawa ng paraan para i-humble ka. And aside from that, we must have a teachable attitude. Yung bang ikaw ay open learner and teachable, ang ganda ng mga sinasabi ni Paul. Yung sinasabi ni Paul, hindi lang ho yung teaching. Yun ho ay kung ano yung kanyang dinidevelop sa kanyang sarili na buhay. Di ba sabi niya, kinakalimutan niya ang lahat, ginigive up niya. Gusto niyang maranasan lamang talaga makilala kung sino si Jesus. Hindi ko sinasabing ako'y ganap na. Nabasa niyo ba yon? Hindi ko sinasabing na-reach ko na. Imagine nyo, ang galing-galing na niya, ang dami niya ng librong nasulat. Pero sabi niya, wala pa rin akong alam. Gusto ko bang matuto? Merong isang pastor na lumapit sa akin at sabi niya paano daw mag-i-improve yung kanyang pangangaral at paano daw siya mag-i-increase, magle-level up. Sabi ko, aside sa Bible na iyong binabasa, try to read books. Hindi mga aliwan, abante, talibata, bloy, tiktik, barako, toro, balgar, aliwan tonight. Hindi yun. Just read books like financial literacy, like church growth, like leadership, like church planting.
Basahin mo ka. Sabi niya, banat-banat agad sa akin. Ako'y Bible lang ang aking binabasa. Diyon lang sa kung ano yung sinasabi ni Lord. Wala na, hindi na ako nagsalita pa. Alam niyo po, mga kapatid, maging si Paul ay nagbasa din ng mga libro para lumawak ang kanyang mga vocabulary. Alam niyo, sa totoo lang, tayo hong lahat, may mensahe na ng Diyos. Nakakatanggap tayong lahat kay Lord ng mensahe. Tama po? Sa Holy Spirit. Pero ang problema, yes, yung word na yan galing sa Holy Spirit. Pero pag hindi mo na i-transfer ng ayos doon sa makikinig, magmumukhang hindi sa Holy Spirit eh. Nakuha po ba ninyo? Ilan ang tao ang na-offend ninyo? Galing sa Lord yung inyong mensahe. Proven na galing sa Lord. Pero nung sinabi mo doon sa taong yun, na-offend, na-backslide, nag-walk out, na wala sa church. Pero galing kay Lord. Kasi hindi mo na i-relate ng ayos sa Kanya kasi kulang ka kasi sa vocabulary. Kaya pag kulang tayo sa vocabulary, hallelujah! Praise the Lord! Amen, God! Hallelujah, God! Napakabuti ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Nakakatatlong minuto na ng hallelujah, praise the Lord. Hindi na alam kung ano sasabihin. Bakit ko sinasabi yun? Gayon ako eh. Ano ba ang preaching ni Pastor? 3 points. Ano yon? Praise the Lord, hallelujah, amen. Sabihin mo sa iyong katabi, basa-basa din naman pag may time. Hindi lang yung mga comment ng mga politiko at saka mga antay at saka pro. Huwag yung mga gayon, mga basura yon. Anong ipapakain mo sa miyembro mo? Kaya tayo nagbabasa ay para lumawak ang ating mga vocabulary. Tayo nagpapaturo. Dahil tayo kulang. Ang sabi po ni Paul sa Acts chapter 17 verse 11, ay ang sarap daw kung kausap ng mga taga-ano, Berea kaysa sa mga taga Salonica. Ay kinig na kinig sila, nagsusulat pa. Pagkatapos pag-uwi, binubulay pa yung itinuro ni Paul. Ay kagaling, napaka-teachable. Kaya ang bilis nilang mag-grow. Bakit? Turuan! Okay, matagal na dito. Okay, bago pa lamang. Sino ka baga? Saan ka baga nag-aral? Yung ganon. Alam niyo po, sa church namin, kahit ako'y nauna pa doon sa nagtuturo, ako'y nakikinig. Alam niyo, mas masarap ang makinig kahit sa bago. Bakit? Pagod na akong kadadaldal lagi sa pulpito eh. When you are talking, you are just telling what you know, what you already know. But when you listen, you will learn something new. Amen. Sabihin mo, mas masarap ang makinig kaysa magdadaldal. Baka ang iyong sipilyo maikuskus sa toilet. Sige ka. Ng miyembro. Mga kapatid, yan ay isang napakagandang, alam mo nakaganda kay Bishop? Siya ay learner. Bakit ang ating deliverance mula sa pagiging manual hanggang sa pagiging automatic hanggang naging ngayon digital. Ano kaya ang sunod? AI na. Napansin niyo po ba yon? Dahil ang ating bishop ay walang hinto sa pag-aaral. Siya ay open, learner, and teachable sa Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat gayong ka din. Ang pansin ko po, the Lord will not give us a big congregation, many people, kung ang ating kaalaman ay maliit lamang, kaunti pa lamang. Dahil pag binigyan ka ng Diyos ng 1,000 tao at hindi mo ini-increase ang level, ang iyong capacity ng iyong kaalaman, malalagas lahat yon. Kung ang turo mo lang, John 3:16, laging John 3:16, hindi John 3:16, favorite verse ko yun. Kapatid, 10 taon na sila, naglagoan na sila. Dagdagan mo naman ang ibang verse. John 11:35, ano yun? Jesus wept. Nakuha niyo po ang ibig ko sabihin? Dapat tayo ay nag-grow at ang pag-grow ng isang leader at ng isang pastor ay nakadepende sa kanyang teachable attitude.
Sino dito ang gustong lumago pa ang kanyang ministry? Dapat ay ikaw ay laman ng mga training na kagaya nito. Gustong-gusto ninyong lumago ang inyong mga simbahan. Ayaw nyo namang umattend ng mga ganitong mga training. Alam nyo po, your church will not grow if the pastor will not grow. Dapat unang lumago ay ang pastor. Tapos ang pastor pa, pag sinabihan mo mag-aral, magbasa, makinig, ayaw mo turo ako sa Holy Spirit lang nakikinig. Gayon. Sinasabi ko rin sa aming mga pastor, mga leader, gaano kahalaga ang training. Mas maganda pang tayo gumastos sa mga training at sa mga anniversary. Maganda lang yun sa picture. After 1 week, natabunan na yun, mga picture natin. Pero yung 3,000 na binayad mo dito, mababago ang takbo ng iglesia ninyo forever. Amen? Tayo kasi mahilig lang tayo sa mga entertainment. Nagbabayad tayo sa mga entertainment. Wala namang masama doon. Kung may budget ka doon sa mga concert, mga BTS, mga ganyan, basketball, nagastos ka ng malaki. Pero pagdating sa mga training na ganito, mahal naman, wala bang libre. Kaya hindi ka nalagaw. Diba, ang wisdom, yan ho, ay binabayaran ng mahal. Amen? Diga? So, sabihin mo sa iyong katabi, you must have a teachable attitude. Then, aside from that, we must have a servant attitude. Tayo dapat servant, hindi boss. Parang ikaw yung hari. Hindi ganon. Si Lord, hindi ganon. Sa mundo ang style daw ng mga pamumuno, kung sino ang mga kilala, mataas, yang dapat ay nasusunod, nakaupo sa trono. Pero sabi ni Jesus, sa kanya, baligtad. Kung gusto mo maging great, sa simbahan ninyo, sa community ninyo, ikaw ay mag-serve. Di ba sabi ni Jesus yan sa Mark chapter 10 verse 45, pumunta ako dito to serve, not to be served. At yun ang ginaya ni Paul. Alam niyo po sabi ni Paul, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 19, siya daw po ay malaya at hindi siya alipin ni inuman, pero ang ginawa niya, siya ay nagpaalipin sa marami para mas marami siyang madala. Hindi madala, madala sa Panginoon. Pag may bagong tao na pumasok sa inyong simbahan na walang maupuan, hay, upuan ko yan, ako'y 10 taon ng born again dito, dyan ang upuan ko na yan. Ibigay naman sa bago. Amen. Yung ganamang simpleng gayon laang ay hindi pa magawa. So ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Sabi nga noong araw ng turo ni Bishop, tayo dito ay mga servant. Amen, hindi boss. Aside from that, ay kailangan din ho natin na yung generous attitude. Yung generous attitude, ay ikaw ay nagbibigay, hindi lamang dahil ikaw ay maraming maibibigay o dahil karapat-dapat bigyan yung isang tao, kaya ikaw ay nagbibigay. Alam niyo po, yung pagiging generous is the attitude of the heart. Naalala ko yung isang araw yung magkumpare ay nagkasalubong sa bukid. Sabi, pare, pinya yan kasarap niyan, pahingi naman. Pahingi? Nasaan ka noong ako'y nag-aararat, pawis na wala akong mainaw? At nasaan ka noong umuulan, kumukulog, kumikidlat, bumabagyong, ako'y basang-basang wala man lamang mapayong? Nasaan ka nung ako'y ginagabi sa paggagamas na ako'y nakakasalubong ng mga mababangis na ahas? At nasaan ka noong ako'y nagugutom at walang makain? Tapos hihingi-hingi ka. Sabi nung lalaki, kanyang nasa kulungan kasi ako noon Ay bakit?
Nakapatay ako ng madamot. Ay, gayong ka! Siya, punta na doon sa aking bukid. Maraming pinya doon. May pakuan din. Tsaka milon. Magdala ka na ng sako. Yung bang kailangan patatakutin? Alam niyo, yung pagiging... alam niyo, sabi ni Paul, ang ganda ng ugali ng mga pinagmamalaki niya yung mga taga-Macedonia. Doon sa, sa 2 Corinthians 8, basahin niyo yung 1 to 5 to the following verses. Ay, yun daw mga tao doon, mga believers, dumaan na sila sa kagipitan, sa kahirapan. Pero tumutulong pa rin sila. Sabi nga ni Paul, nakoy, wag na, exempted na ho kayo sa pagbibigay kasi alam naman ho namin ang inyong pinagdadaanan ngayon. Gipit po kayo, sa taas naman ho ng gasolina naman talaga. Yung pandak na laang ninyo, tsaka yung pastor na lang ninyo hindi pa nataas. Pero yung tumagtaasan na lahat gahuya. Hindi! Ayaw namin mapigilan ang daloy ng blessing, kaya kami pahintulutan mong magbigay. Di ba? Pinagmamalaki ni Paul yung mga taga-Macedonia. Sabihin mo sa iyong katabi, taga-Macedonia ka ba? O taga-Masid ka ba? Iba taga-Macedonia, iba taga-Masid. Pag may proyekto ang simbahan, nakamasid. Yung mangyayari kaya, mga taga-Masid. Pero hindi dapat tayo doon. We must have the attitude of the Macedonian believers. And aside from that, we must have a thankful attitude. Yung tayo ay nagpapasalamat. Alam niyo po, naniniwala ba kayo there is a miracle in thanksgiving? Sabi nga ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for it is the will of God in Christ Jesus. Tayo daw ay maging magpasalamat, hindi lamang yung pagmarami, ang offering, wow, thank you Lord. Pag medyo break even, si Lord naman. Hindi gayon si Jesus. Naalala niyo po ba nung walang makain sa wilderness? Naghahanap si Jesus ng magbo-volunteer na magbibigay ng tinapay. Sabi sa batang kasi, wala man lamang naiingle. Magaling pa yung isang bata at nag-abot. Pero anong ginawa ni Jesus? May maliliit daw lamang na isda. At pagkatapos ay ilang tinapay. Ano ba sabi ni Jesus? Ay tawarin naman, nagbigay pa'y kapakapiranggot Gayong ang sagot ni Jesus. Kaunti lang yung tinapay, pero anong sabi? Si Jesus ay nagpasalamat. Ganon din ang nangyari saan? Sa 5,000 na pinakain niya. Nung nagpasalamat siya, ano ang nangyari? Nakakain ang 4,000. At nung kinolekta, yung mga natira pa, grabe, ang sabi nakalikom pa sila ng 7 bakol. Ibig sabihin ay extra large basket na malalaki. 7 bakol. Hallelujah. If you are thankful, if you have a thankful attitude, araw-araw, may bakol-bakol na pagpapalang darating sa iyo. Lunes, isang malaking bakol. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kapatid, bakol-bakol na pagpapala ang darating sa mga taong merong pusong may marunong magpasalamat sa Diyos. Gayon din naman ang nangyari doon sa 5,000, nagpasalamat din si Jesus. At pagkatapos, anong nangyari? Nung ipunin, mayroong natira namang 12 bakol na malalaki. Sabihin mo yung 12 bakol na malalaki. 7 days a week, 12 months a year. January, 1 bakol, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bakol-bakol na pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga simbahan natin. Kaninong simbahan yon? Sabihin mo, kapatid, matuto tayong magpasalamat. You must learn how to be thankful. Amen? Ano ka naman aring kung are? Ibinigay pa sa church, ipasirana.
You must be thankful. Alam nyo, tinitingnan lamang ng Diyos yung ating attitude. Tayo ga ay magpapasalamat o tayo ga ay magrereklamo. Alam nyo po, kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat, si Lord gaganahang tumulong lagi sa iyo. Kayo ga ay meron taong tinulungan ng pagbubuhat, pag-aakyat ng gamit, kahit tiway, wala man lamang sinabing tiway, ayoko nang tulungan yan, gayan. Gayon din ang Panginoon, habang nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay na meron ka, padating ng padating at parami ng parami ang ibubuhos ng Diyos sa inyong simbahan. Mataas man ang offering ngayon o mababa ang offering ngayon, salamat Lord. And aside from that, we must have a faithful attitude. Sabihin natin, faithful. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:1-2, siya daw po yung pinagkatiwalaan, sila lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng mga hiwaga, ng mystery. At binanggit niya na dapat ang katiwala maging tapat sa kanyang tungkulin. Sabihin mo sa iyong katabi, you must be faithful in a little. Hindi ka naman bibigyan agad ng Panginoon ng libu-libong kongregasyon Titistingin ka muna ng Diyos sa 3, sa 4, sa 5. Minsan may nakausap akong pastor sa Body of Christ, gathering ho ng mga pastor. Sila daw ho, maraming beses nang nag-attempt na mag-open daw ng church. Pero hanggang umpisa lamang, di nila itinutuloy. Kaya nag-conclude na siya, na sabi niya, ay baka hindi kami tinawag sa pagcha-church plant. Dahil ano na daw natitira daw minsan 5 na laang, minsan 10 na laang, kaya hindi nila itinutuloy. Back to default. Back to default. Doon na lang uli. Sa dati. Sabi ko, magaling nga, may natira pa sa iyong 5 Ako nga, 1 na lang yung natira Pinuntahan ko pa rin. Minsan bagyong-bagyo. Akala noong coordinator, hindi na ako pupunta at bagyo. Nakaw, bago dumating yung tamang eksaktong oras, bigla akong dumating. Sabi ni Aray, pag si pastor ay sumablay, nakaw, ako'y magdadahilan na sa susunod. Ay dumating ako, buti na lang ako'y nakadating. Alam niyo, because of that, na-move siya. Siya ay nagpagamit. At yun, kahit naman papaano nagkaroon ng gawain sa lugar na yun, nagpapatuloy pa rin church na yun. Minsan, hindi yung mga tao ang tinuturuan ng Diyos. Akala natin yung mga tao ay walang pakialam, hindi natututo. Baka ikaw ang hindi natututo. Baka ikaw muna ang gustong turuan ng Diyos. Baka gusto ng Diyos na ikaw ay maging full of patience o matuto kang magtiis bago ka bigyan ng Diyos ng marami. So, ano pong ibig kong sabihin? Sinabi po ng Bible, na yung mapagkatiwalaan daw po sa maliit na bagay, sa Lucas chapter 16, verse 10 hanggang 12. Ano ang nakalagay doon? Ang mapagkatiwalaan daw sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Ang mandaraya sa maliit, mandaraya din sa... kung hindi ka mapagkatiwalaan sa hindi mo pag-aari, o kung ikaw, hindi ka mapagkatiwalaan ng kayamanan ng mundong ito. Ng pera, ng mga sasakyan, ng mga ari-arian, ng bahay. Hindi ka mapagkatiwalaan. Sino ang magtitiwala ng tunay na kayamanan sa iyo? Sabihin mo sa iyong katabi, akala mo yung sasakyan mo tunay na iyan, may mas tunay pa diyan. Pagdating sa verse 12, listen, ito, kung hindi kayo mapagkatiwalaan ng mga bagay na hindi inyo, di ba sabi? Naalala ko yung nang hiram kami ng bula doon sa may basketbulan. Ay, hayaan nang mabutas yung bula, yun naman hindi atin. Ganoon. Kung ikaw ay nangungupahan ngayon, kahit hindi iyo yon, ipa-repair mo ang pinto, ipalinis mo ang bintana. Bakit? Take care of that place dahil isang araw bibigyan ka ng Diyos ng para sa iyo.
Di kay sabi, kung hindi ka mapagkatiwalaan ng hindi iyo, paano darating? Paano ibibigay yung para sa iyo? Hallelujah! Kapatid, nakahanda na ang para sa iyo. Iniintay lamang ng Diyos na matuto kang mag-manage. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tinitingnan lamang ni Lord kung pwede ka na. At pag pwede ka na, I am telling you, hindi mo kayang pigilan si Lord na ipagkatiwala sa iyo ang mga dakilang bagay na gusto niyang ipagkatiwala sa iyo. Amen? Huwag mainggit sa iba na marami at ikaw ay kakaunti. Ang gusto lang ni Lord, take care of that small things. In due time. Yung kaunti, sabi ng Bible sa Job chapter 8 verse 7, though your beginning was small, but your latter days will be very great. Yes. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kahit kakaunti pa ang mga disciple mo, mga leader mo, mag-preach ka pa rin na parang nagpipreach ka sa mega church. Ay, kaunti po ang dumalo ngayon, 5. Sige, iibahin ko na lamang po ang teaching. Isang verse na lamang po. Exhortation tayo, aalis na. Wala ho ang iba. Wala ho dito yung aking papatamaan. Kaya wala ganun ba? Ako, kahit ilan ang dumating, sa amin may baha. Ako'y nagpipris ng parang ganitong, parang nasa mega church. Amen? Ka-excited. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay dapat ay mapagkatiwalaan sa iilan. Si David, inalis sa pagpapastol. Bakit? Kasi siya ay naging faithful doon sa ipinagkatiwala sa kanya. Sinasabi niya na pagka sinasakpan ng hayop, yung kanyang inaalagaan, anong ginagawa niya? Pinapangahan niya yung leon. Sabihin mo sa iyong katabi, never leave your ministry unattended. Alam niyo si David, na utusan ng kanyang tatay. Oy, utoy, sabi sa Batangas. Dalhin mo nga aring hamburger do sa iyong mga kuya. Upo. Alam niyo, si David maagang gumising. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat maagang gumising. Saan yun? 1 Samuel 17, verse 20, 19-20. Maagang bumangon at sabi, inihabilin ang kanyang mga tupa sa kasama, tsaka siya umalis. Inabang ibang pastor, magyeges ako sa ibang church, bahala na kayo di ang magkagulo. Walang labge, pag dito sa atin, pag doon sa labas, marami. Ano yan? Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Huwag kang aalis ng hindi ayos. Ang mga alam mo si Bishop, bago umalis yan, ay talagang pag siya'y umalis, hindi magkakagulo ang tao. Hindi yung magpipreach ka sa ibang kongregasyon, sa ibang church, pero nagkakagulo naman yung iniwanan na walang, hindi pa alam sino kung papakanta, sino pa pipreach. Ano yan? Si David, bago siya umalis, sinecure muna yung mga plaques niya pag siya'y lumayas o pumunta kung saan, ay hindi mangangalat. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, never leave your plaques unattended. Huwag kang lumayas na lang basta. Amen? May natututunan baga tayo? So you must be faithful in a little. And aside from that, kinakailangan din po, we must be bold. We must have a bold attitude. Sa apostolic mission, kailangan ho yung bold attitude. Hindi naman dapat laging nakahubad. Bawal ho yung nakahubad, ha? Huhulihin kayo ng pulis. Ibang bold yun. Okay? Kaya naman, iba naman ang inyong naiisip. Bawal yung gayon. Ano may ibig sabihin? Yung bang may tapang ka na maipahayag, ipakilala ang Jesus mo. Na ang iyong Jesus ay totoo. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the Lord Jesus Christ. Diba? For it is the salvation of those who believe. Kita ninyo.
Sa Acts chapter 4, verse 13, itong mga alagad ni Jesus na sila'y mga hindi naman nakapag-aral, wala silang formal education na training. Hindi sila kagaya ng mga talagang dumaan sa formal training na galing sa mga pagtuturo ng mga rabay. Pero matindi yung teacher nila, si Jesus. Inung wala na si Jesus, they are very bold na i-testify kung ano yung faith po nila. At alam nyo, nagulat po yung mga religious leader at saka po yung mga Jews leader ng mga Hudyo sa boldness na meron sila. Saan galing ang kanilang boldness? Sabi doon ay ganito, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they are what? Untrained men and unschooled, uneducated, they marveled. And they realized that they had been with Jesus. Ang boldness nila, hindi galing sa pera. Hindi galing doon sa kanilang educational attainment. Ang kanilang boldness ay galing sa kanilang association kay Jesus. Sa presence ni Lord na nasa kanila. Amen? Ikaw ba malakas lang ang loob? Dahil ikaw ay may kaya? Pero kung hindi ka ganoon, malakas gala ang loob mo mag-share kasi ikaw ay may sasakyan. Hindi yun nakabase doon Lord, magkakaroon lang ako ng boldness na mag-share ng Word of God pag ako'y mayaman na. Yung pala, iniintay lang ng Lord na magkaroon ka muna ng boldness tsaka niya papayamanin ikaw. Amen? So ano po ang nangyari mga kapatid doon sa kanila? Dahil sa kanila pong boldness, marami ang mga taong nakalaya at marami ang mga taong naligtas. And aside from that, yung tinatawag na obedient attitude. We must have an obedient attitude. Lahat naman siguro ay tayo ay nasunod sa bishop. Pero yung obedient attitude, sumusunod ka, hindi lamang dahil gusto mo yung ipinapagawa sa iyo ng iyong pastor, ng iyong leader, o ng iyong bishop. Humayo ka doon saan? Sa subdivision. Sige po, pastor, ako'y pupunta. At sa isang linggo ay doon ka naman sa sa baryo. Doon sa maraming aso at mga ahas na ligaw. Saka na lamang po muna. Pagpe-pray ko muna kay Lord kung anong kanyang kalooban. Ikay nasunod laang pag gusto mo yung iyong pupuntahan. Ang ikinatuwa ni Lord kay Abraham, dahil si Abraham ay merong obedient attitude. Pag binasa niyong Hebrew chapter 11 verse 8 ay ang nakalagay doon, si Abraham ay sumunod sa Diyos kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Alam mo, minsan, masaya lamang tayong sumunod dahil gusto natin yung ipinapagawa. Sige, mag-mission kayo. Kasi yung crush mo, nagmi-mission din, kasama mo. Mga kapatid, ang tunay na mayroong taong obedient attitude, kahit hindi niya gusto yung kanyang ipinapagawa, ay gagawin niya dahil alam niya yun ang makakabuti para sa kanya. Si Jesus ay merong ibinahaging talinhaga sa Matthew chapter 21, verse 28 hanggang 31. Just read for yourself. Kinausap daw po nung isang daddy, yung dalawa niyang anak, para magtrabaho sa kanilang vineyard. Kinausap muna yung panganay, anak, maggamas ka naman doon sa ating ubasan. Katataas na ng mga damo Baka ahasin na yung ating tanim doon. Sabi nung anak, ayaw ko! Ako'y magpapalevel up. Ay kinausap din yung bunso. At ang sagot, opo, pupunta po ako. Pero, hindi naman nagpunta. Samantalang yung isa, labag sa kalooban niya, labag sa gusto niya, ay pumunta pa rin.
Sabi ni Jesus, ay sino ga doon sa dalawa ang nakasunod sa utos ng kanyang ama? Yung nagsabi laang na opo, pero hindi naman napunta. O yung nagsabing ayaw, pero nabago yung kanyang isip. Napag-isip-isip niya na kailangan niyang mag-obey sa kanyang tatay. Alam mo sabi, ay yung pong panganay. Sabi ni Jesus, yan din ang gawin ninyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you must have an obedient attitude. Now, dito na tayo sa pinaka mahalagang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Mahalaga din yon, pero ito yung pinakamahalaga pang isa pa. What can the right attitude do for you? Kung ako ba'y may mga attitude na mga ganyan, ano ba namang mapapala ko sa buhay ko? Yung gay naiisaing, yung gay nakakain, alam niyo naman yung mga taong gayon? Pagkain lang ang gusto. Ano kung mahihita ko, mapapala ko di yan. Sa totoo lang mga kapatid, maraming nailagay sa magagandang posisyon, supervisor, reverend, sa mga title, position, ang gaganda ng kanilang mga tayo. Mga CEO. Pero bakit sila'y nawala na? Dahil ba wala silang talent? Dahil hindi ba sila magaling? Dahil ba sila walang alam, kaya sila natanggal? Kaya sila natanggal because they have a bad attitude. Yung isa kaya natanggal sa opisina ibinubulsa ang mga refrigerator at mga air condition sa kanilang opisina. Tapos pag tinanong sabi wala daw. Di daw niya alam kung saan, baka na-misplace lang nung kanyang boss. Alam nyo, attitude, can promote you or demote you. Sabi po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10, verse 12, yung mga nag-aakalang nakatayo, you must be very careful. Baka kayo ay matumba. So ano pong ibig kong sabihin? God refused the proud, but He gives favor to the humble. So ano pong ibig kong sabihin? Ang kayabangan, yan ang magpapabagsak sa iyo. Hindi yan humble attitude, humbug attitude. Bibigyan ko kayo ng mga taong ang ganda ng katayuan nila. Pero sila'y naalis doon sa katayuan yun because of their bad attitude. Katulad halimbawa ni Izo. Sino nakabasa ng kanyang kwento? Sino si Izo? Si Izo ang panganay na anak. Di ba ga? Panganay na anak ni Isaac. At ayon sa batas nila, sa kaugalian, ang may karapatan na tumanggap ng malaking mana ay ang panganay. Siya ay mayroong blessing of the firstborn. But because of his bad attitude, alam nyo, mas pinagpalit niya sa isang tasang pagkain lang ang kanyang pagkapanganay. At aside doon, siya ay nag-asawa pa ng mga unbeliever. Lalong nainis ang tatay niya sa kanya. And because of that, maging si Lord, hindi na sa kanya ibinigay ang pagpapala. Kanino? Kay Jacob. Sabihin mo sa iyong katabi, you must have the right attitude. Si Saul, dapat sa kanyang linya manggagaling ang mga Mesaya. Pero hindi na natuloy kasi may sayad. Mapaghangad siya ng mga title, posisyon. Nagkakagulo na ang lahat. Gusto pa rin siyang maipagdiwang at maipagbunyi ang kanyang mga nagawa. Na dapat iluhod na niya at iiyak niya sa Panginoon dahil sa kanyang mga pagkakasala. Hindi pa rin ang ina-after pa rin niya yung siya'y mapupuri. Kaya naalis din siya sa kanyang tayo. Ano pa? Punta tayo sa New Testament. Si Judas. Anointed ba si Judas? Nakapagpapalayas ba siya ng demonyo? Nung ang Lord ay nagbahagi ng anointing, kasama kaya siya sa nabigyan? Tinawag niya ang 12 except si Judas. Ganun ba yon?
Hindi. Tinawag yung 12, binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling. Kasama si Judas doon. Treasurer pa nga siya eh. But because of his attitude, ano ba ang attitude niya? Siya'y mainggitin ba? Nakita niya yung kanyang superior, may bagong sasakyan, gusto niya bakit siya lang ang binibigyan? Dapat ako rin. Diba? May sasakyan ba si Jesus? Brand new. Yung ox. Nung merong nagregalo ng DKNY, na pabango sa kanyang kabango-bango, alam mo yung pabangong yun, napakamahal. Aba, sa halip na matuwa, nainis sabihin mo sa iyong katabi, ikaw naiinis pag ibinibless ang iyong pastor. O natutuwa ka. Ay siya, si Judas, pag binibless yung kanyang pastor, naiinis. Nagkaroon ng sasakyang dangke. Ba't siya lang ang nakasakay? Kami lakad. Binigay ng mamahaling pabango. Ba't siya lang ang meron? Sayang naman yung ibinili niyan. Yung ganon. Alam nyo, dahil sa kanyang paghahangad, ibinenta niya ang kanyang Lord, ang kanyang Master sa kaaway. Para siya yung magkapira. Na-disqualified siya because of his bad attitude. At sino ang pamalit? Si Matias. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, si Lord hindi manghihinayang na palitan ka. Kung hindi mo aayusin ang iyong attitude. Kahit ikaw ang pinakamagaling na preacher, pinakamagaling na musician, pinakamagaling na singer sa inyong simbahan. If you have a bad attitude, hindi manghihinayang sa iyo si Lord na alisin ka. Actually, pati nga si Elijah. Lagi lang, Lord, gusto ko na mamatay. Gano'n. Alam mo, hindi ko rin maintindihan minsan sabi ni Jezebel, papatayin niya si Elijah. Kaya natakot si Elijah dahil papatayin siya ni Jezebel. Nagtatakbo. Pumunta sa Horeb. Tapos nung tinanong siya ni Lord, why are you here? Lord, alam niyo ba, wala na hong mga taong naglilingkod sa inyo. Ako na lamang. Actually, nagsisinungaling yun. Kaya siya inaan doon, ay dahil siya ay nagtago. Tapos nung siya inaan doon sa gitna ng wilderness, sabi niya, Lord, gusto ko na pong mamatay. Ba't tumakbo ka pa? Nabasa niyo ba yon? O ako lang ang nakabasa? Kaya siya tumakbo dahil papatayin siya ni Jezebel. Tapos nung nasa kinagildanan ng ilang, gusto ko na mamatay. Ay, ka pa umalis doon. Ang sabi ni Lord, ay hindi. Nagtira ako ng 7,000 na hindi sumamba kay Baal. Kaya wag mong iisipin na sa church mo ay pag nawala ka, ay wala nang igaganda ang simbahan. Baka mas lalo pang ang gumanda pag nawala ka. Ito na may matagal ng panahon na nangyari sa aking buhay. Meron na ako doon nagsusuport sa simbahan. Talagang nagbibigay siya. Hindi naman ako nahingi. Pag ako'y gipit, hindi ako nangungutang sa mga miyembro. Ako ang inuutangan. Hindi ako nangungutang. Pamula nung ako'y magpastor hanggang ngayon. Kahit ako'y gipit, hindi ako nangungutang. Pero pag siya'y natulong, lagi nang kami ang natulong, lagi nang kami nagbibigay, lagi na lang kami. Totoo yun. Sinasabi niyo. Hindi naman ako nahingi. Siya naman ang nag-aano. Pag may nagbibigay na iba, sabi, wag na, kami na lang ang magbibigay. Pag may natulong na iba na magbibigay, wag na, kami na lang. Tapos nung napagod, lagi na lang kami. Yung lagi ang bukang bibig, lagi na lang kami. Alam ninyo, inalis ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magreklamo. Magaling nga at sa iyo pinadadaan
Ay kung magrereklamo ka, hahanap si Lord ng iba, doon na lang padadaanan, hindi na sa iyo. Ano, gusto mo yun? Alam mo, nung umalis yun, may nakasalo ng balabal sa leader namin. Kinausap ko siya. Nung nasa resort kami, sabi ko, alam mo, si Elijah, nung umalis, naiwan ang balabal. At nung pumalit si Elisha, grabe, nalampasan pa at nahigitan ang power, ang pagkilos ng Diyos. Sabi ko sa kanya, take that mantle, but not their attitude. Sabi ko, kunin mo yung balabal, yung ministry, pero yung attitude, wag mong gagayahin. Nung sinabi ko po yun, hirap pa ang kanilang buhay. Pandemic. Pero na-receive niya ang revelation. Elisha ministry. 10 times better. Alam ninyo, pinagpala ng lubos, nakabili ng lupa nung pandemic, nagka-resort, 5 na ang sasakyan. Alam niyo po, pinagyaman ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ginagamit ka ng Lord, take care of your attitude. Huwag yayabang, huwag magmamalaki dahil pwede kang alisin ni Lord at magpalit si Lord ng mas magaling pa at mas mahusay kaysa iyo. Pwede ba yon? Kaya kung nagagamit ka, halimbawa, ikaw ang nagbibigay. Pag may mga pledges na ganyan, ikaw lagi ang magpasalamat ka kasi sa iyo pinadadaan ni Lord. Pag nainis si Lord sa iyo, ay huwag ka na, doon na lang sa pinakamahirap na miyembro, doon ko papadaanin kasi sila'y hindi nagre-reklamo. Alam nyo, nangyari sa amin yun. Nung bibili kami ng lupa, ang mga ginamit, yung mga mahihirap dati, para mabayadan namin. Alam nyo, nung time na dumadaan ho kami doon sa pagbabayad ng lupa, pero ang usapan lang ho namin, 6 na buwan, babayaran namin yung 5 million. Malapit na hong matapos ang due, wala pa kami, naibayad na 1.5. Di tumawag na si Bishop. Cleo, kamusta na ang ating lupa? Akala ko naman, kaya ako tinawag ni Bishop, may ibibigay sa akin. Hallelujah! Ako'y sumaya. Sabi, Bishop, malaki pa po ang kulang Sabi ni Bishop ay lumuhod ka. Ay ako! Nako, kung wala akong apostolic attitude, nag-backslide na ako. Ano ang ginawa ko? Ako'y nanalangin, nagraba-raba. At biyaya ng Diyos, nakabayad naman sa awa ng Diyos. Eto ngayon, meron akong isang pastor, nagka-problema. Yung problema niya, nadaanan ko na rin. Napakasimpleng problema naman Alam niyo, ang sagot ko, ay lumuhod ka. Luhod. Ayan din ang sabi sa akin ni Bishop, di tumigil na, ilitan niya yung kanyang mga ipinag-message sa akin. Dumuhod nga. After 1 week, Pastor, ayos na po kami dito. Kita mo? Praying attitude lang pala. Now, ano yung sabi ko? Ang una po, kapatid, right attitude keeps you in good standing before God. Para hindi ka mawala sa kinalalagyan mo, sa pagkapastor mo. Ang sabi po sa aklat ng Revelation, chapter 3, verse 11, ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo para hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ay ingatan mo. Huwag yayabang, huwag magmamalaki, huwag magiging palalo. Bakit? At madali kang palitan ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, biyaya lang na tayo ay nabigyan ng pagkakataong maging pastor sa JA1.
huwag namang gawin ang asal. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mag-behave ka. Para hindi ka mapalayas. Hindi naman si Bishop ang magpapalaya sa iyo Ipag-paper niyan, Lord, kausapin mo po sila. Ikaw ay kakausapin ka ni Lord. Kung ikaw, ang attitude mo, ang haharang sa church growth, yung attitude ng pastor, ng leader will become a bottleneck for church growth. Kaya hindi nalagaw. Kasi gusto, ang pastor, suluhin lahat ng kanyang trabaho Ang tanda na, senior citizen ng pastor, hindi pa mabitawan ang bass guitar Pasahin naman sa iba. Hindi magpapadala ang Diyos sa upuan na inuupuan mo ngayon kung hindi ka tatayo at aalis diyan. Dapat ipasa na natin sa next generation at tayo ay mag-mentor na ngayon sa kanila. Yung iba nagtutorment. So, una po, right attitude keep you in good standing before God. Pangalawa, right attitude helps you to endure hardship. Sabi po ni Paul, doon sa Philippians 4:11 hanggang 13, natutunan niya ang lahat ng bagay na harapin ang anumang bagay, anumang katayuan sa buhay, ang mabusog, magutom, ang meron, ang wala. Alam nyo, inaalaw ng Lord na tayong lahat ay dumaan sa hardship, sa difficulties, sa negative situation. Hindi dahil tayo ay gusto ng Lord na tayo ay maging kawawa. Hindi, gusto ng Lord na mayroong ayusin sa iyo siya. Kaya ka pinapadaan doon. And if you have a right attitude, ang mga tao po na dumadaan doon sa doon sa hardship, na may right attitude, mayroong right perspective. Yung first day, tandaan nyo pa ba yun about perspective? Pag sinabing perspective, perspective is the way you see, understand, and interpret something. Dahil ako nung drafting engineering, pag pinapagawa kami ng drawing ng building, grupo-grupo, kayo, grupo nyo, man's eye view. O kayo naman, worm's eye view. O kayo naman, bird's eye view. So pag nag-drawing sila, isang bahay lang ang i-drawing, pero iba-iba, yung isa bubong lang ang kita, yung isa yung ilalim, yung isa yung harap lang. Pero isang bahay lang ang dinidescribe. Alam nyo, yung mga taong mayroong right attitude, mayroon silang right perspective pag dumadaan sila sa hardship. Naalala nyo po ba si Joseph? Ang sama ng ginawa sa kanya ng mga kapatid. Pwede na niyang buweltahan yung mga yun gantihan Pero anong sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20? Masama nga ang ginawa ninyo sa akin, pero ipinahintulot yun ng Diyos. At dahil doon ay naligtas ang madami. What a right perspective he has. Yung mga taong mayroong maling perspective pag mayroong hardship. Nako, mataas na ang mga bilihin. Mamahal na ang mga gas-bigas. Hindi na kami makaka-attend. Yon ang sabi ng mayroong mga wrong perspective. Pero yung may mga right perspective, pag dumadaan sa kahirapan, kagipitan, hallelujah, kung tumaas ang gasolina at bigas, tataas din ang pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa ating simbahan. Alam niyo nung pagpasok ng pagtaas ng gasolina, ay lumipad Pero doon sa panahon ng pagtaas ng gasolina, doon naman naglalabas ng sasakyan. Ako, nakalimang sasakyang na i-dedicate. Sabi ko, tawarin naman ang mga are. Kung kailan naglabas ng yung mahal ang gas. Anong ibig kong sabihin? Pag sa atin, ito ang ating perspective. Kung sa mundo, nako, pahirap na ng pahirap ang mundo. Di ba, pastor? Pahirap ng pahirap. Yung pabanal ng pabanal, magpapakabanal, ang magiging banal, ang magpapakabanal. Ang masama, magpapakasama. Di doon na lang kayo sa nagpapakasama. Kami doon sa nagpapakabanal at nagpapakabuti. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag may dumadaan sa kahirapan at kagipitan, it's promotion time. May gagawing himala ang Diyos. Sa Bible, kung kailan taghirap,
Kung kailan gipit, doon maraming humala ang nangyayari sa Biblia. Kung may dinadaanan kayong kagipitan, kakulangan, humanda ka, may isusupply, may gagawin, may ipoprovide si Lord. Kaninong simbahan yan? Sa totoo lang, hindi madali ang magdala dito ng mga tao. Hindi ganun kadali. Pero if you have the right perspective in difficult times, hard things will become easy to those people who have a right attitude. Nagiging madali siya. Depende lang yan sa pagtingin. Ang isa pa po, ang isang taong mayroong right attitude, ganito, nag-iisip siya ng solusyon. Kapag dumaan sa kagipitan, kaya doon tayo natalino doon tayo nakakaisip ng magandang solusyon. Pero yung may mga bad attitude, pagka mayroong mga problema, naghahanap lagi ng masisisi. Sabihin mo sa iyong katabi, parang ikaw yung sinasabi ni Pastor A. Pag may problema, ayan, naku, pangit ang sound. Ikaw kasi, hindi ka nagsipra. Hindi ka naman. Pero yung mga tao may right, sige, let's fix this, let's fix that. Ayusin natin. Ibang humahanap ng solusyon. Ang pangatlo, ang may right attitude, pag dumadaan sa difficult situation, instead na magtampo, sisihin si Lord, nagpupuri, kagaya ni Job, dumaan sa problema na ubos ang lahat. Pero ang sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. At alam ninyo, dahil sa kanyang attitude na yon, ang sabi ng Job chapter 42 verse 10, at ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya at dinoble pa ng Panginoon ang lahat ng balik. Because of his attitude, kung bakit siya ibinless ng Diyos at dinugtungan pa ang buhay. Okay lang ho tayong maging masungit kung tayo 12 years old pa lang. Suplada, supla dito. Kung 18 years old pa lang tayo, okay lang yon. Pero kung 60 years old ka na, 54 ka na, 70 years old ka na, bumait ka na. Sige, baka walang sumama sa'yo sa eternal. Sabihin mo sa iyong katabi, bumait ka na. 27 na tayo. Amen? Sa simula, okay lang yung may patampo-tampo ng kaunti, laging naghihintay ng tapik ni Bishop. Pero tayo'y malalaki na. Amen? Sino dito yung may anak na 20 years old Utoy, ano kang gusto mo? Sasakaling ko na yun. Joke lang. Anong attitude yun? In Jesus' name. So, punta tayo sa pangatlo. Right attitude makes an impact to the people you minister to. May impact yon sa mga taong miniministeran mo. Tingnan mo ang iyong katabi. May impact ba yan? O impacto yan? Ano yan? Ibig sabihin, alam nyo sa totoo lang, masarap kasama ang taong may magandang attitude. Pero yung mga taong kailangan pang gumamit ng mga dictionary, chat GPT, ingat na ingat ka ng mga sasabihing salita, baka ma-open, baka masaktan, magtampo. Nako, ang hirap ng gayon, lagi may kasamang gayon. Hindi na tayo makagawa ng madami dahil sa mga gayong attitude na may mga gayong attitude. Alala ko yung mag-ina, nag-uusap. Anak, ikaw mag-35 na. Ay mag-asawa na, magpakasal na kayo ng iyong nobyo. Ay nanay, ako'y nagdadalawang isip Ay bakit? Magkaiba pala ho ang aming pananampalataya. Paano mo nasabi magkaiba? Hindi po naniniwala sa impyerno gayong ga. Ay hala, hayaan mo na kahit hindi naniniwala sa impyerno yan. Magpakasal na kayo. Pag kayo'y magkasama na at nasa isang bubong na tayo na magkakasama, maniniwala na sa impyerno yan. Grabe, para ka na rin nasa impyerno pag kami makasama kang mga ang attitude, mga mamareklamo, mga matatampohin, mga maramdamin.
Magpagawa ka na lang ng terrace sa bubong, doon ka na lang tumira. Oh, payo yun ni Solomon ha, hindi ko sinabi yun. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ikaw ay susuportahan ng mga leader mo kung pastor ka. Wala namang problema sa vision. Napakaganda ng vision natin sa church. Pero paano mo i-communicate sa mga tao? Doon sa mga taong hindi pa solido, kumbaga naglo-loading pa, mahina ang signal. Hindi agad ma-process. Pentium 1 yata yung mga... Ang dami pang mga tanong-tanong, hindi agad eh. May mga ibang mabibilis agad pumick up, yung iba, mga siguro, pag-iisip pa muna. Ganun. Ikaw naman si pastor, kung ayaw ninyo mag-support sa vision, lumayas kayo sa church na ito. Anong attitude yon? Alam mo, awa ng Diyos, biyaya at habag. Sino ho dito ang may mga umalis din sa kanila? Alam niyo, sa amin, marami din ho akong umalis na mga leader. Pero ho, sila'y umalis. Hindi dahil kami nag-away. Umalis sila dahil na-move sila ng vision. Ngayon, nagtayo sila ng mga churches. 31 na ang aming satellite. Nasa pagko-communicate mo lang iyon ng vision. Kung yung pag may nagdi-disagree sa iyo, agad hot-tempered, na gusto mo agad mang-away ng mga leader, mag-isa ka lang dyan. Tapos volunteer pa yung mga inililid mo. Kaya mga kapatid, kinakailangan diyan ng maging malawak ang pangunawa mo. Kung gusto mong lumamak ang ministry mo, dapat lumawak din ang pangunawa mo. Pero kung ikaw gusto mong lumaki ang iyong simbahan, hindi mo, dapat ang iyong pangunawa ay lumaki din. Sabi ng isang miyembro sa kanyang pastor, Pastor, salamat po sa preaching. Talo po ninyo si Albert Einstein. Naku, na-flattered yung pastor, hindi nakatulog. Kinabukasan, tinawagan si sister. Sister, ano yung sinabi mong daig ko pa si Albert Einstein? Kasi nabasa ko po sa libro, sa Albert Einstein daw po ay genius. That only 10 people who could understand him. But you, pastor, no one can understand you. Laging sila na lang ang nag-a-adjust. Kaunting mali, nalitlat ng kaunti, DA. Mamaya pati yung pastor na DA. Ano yun? Di mauubos na kayo lahat. Wala na mga warning kung ano-ano. Dapat ay yung attitude, lumawak ang pangunawa. Hindi na tayong inuunawa, tayo na ang uunawa. Pag ikaw na may pastor at lagi kang ikaw na lang lagi ang inuunawa, bumalik ka na sa pagiging miyembro. Mas bagay sa iyo yon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, lawak-lawaki ang pangunawa. Si Mordecai, naging kanang kamay ni King Xerxes. At si Daog, gusto siya ng mga tao. Ba't gusto siya ng mga tao? Hindi niya iniisip yung sarili niya eh. Iniisip niya yung kapakanan ng mga tao, kaya gustong-gusto siya. Tanungin mo nga yung katabi kong pastor, gustong-gusto ko ga sa inyong simbahan? Anong sagot? Gustong-gusto, pastor, palayasin. Ano yan? Iiyak kaya sila pag umalis ka o magdidiwang silang lahat? Let's celebrate. Pero yung mga pastor na may good attitude, nako, ayaw na ayaw niyang kayo'y mawawala. Gustong-gusto nila. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay nagustuhan ng mga tao, ikaw muna ang magugustuhan eh. Sabi po ng isang quotation na unang nilabas ni Theodore Roosevelt, na pinasikat ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Kahit marami kang alam, Greek, Hebrew, pero matamaan ng matamaan, bahala kayo dyan. Hindi sila makikinig. Dapat ay concern ka din sa damdamin nila. Amen? So, kaya gustong-gusto si Mordecai eh. Kaya alam niyo po mga kapatid, nasa tamang attitude lamang ang pagre-relay ng vision. Hindi ibig sabihin, hindi sumakay ngayon sa vision, ay layas na kayo.
Pang-apat po ito, enables you to accomplish your mission. Iba-iba ho tayo ng pagka-design. Iba kay Rev Lorna, iba kay Freddy, iba kay Rev Ito. So ano pong ibig ko sabihin? Sabi nga ni Rev Ito kahapon, hanapin mo yung iyong niche. So lahat tayo, hindi tayo pare-pares mata, hindi tayo pare-pares kamay, may iba-iba tayo. Pero ang JA1 ay multiple gifts and talents ang meron. So ano pong ibig kong sabihin? Ang attitude ay napaka-importante. Kahit pa sabihin natin ikaw ay may malakas na anointing, meron nga akong kilala ang galing dong magpalayas, mag-deliverance. Tuwang-tuwa yung mga miyembro. Kaya lang after a few months, inis na ang miyembro. Dadating sa church late, nangungutang, hindi nagbabayad. Utang ng utang sa miyembro, anointed. Pero pangit ang attitude. Masyadong authoritative. Hindi kinakapa, ika nga. Yung damdamin ng iba. Tira lang lagi ng tira. Hindi marunong umunawa. Pero anointed. Nakapagpapalayas ng demonyo. Bakit? Demonyo ba yung mga leader? Hindi. Ang attitude, mga kapatid, ay pwedeng magwasak o pwedeng magbuo ng simbahan. Maghati o magbuo ng simbahan. Tingnan ninyo, ang sabi ng Bible, ng Lucas, chapter 10, sa 5 and 8, pupunta sa isang lugar, humanap kayo ng lugar na yung tatanggap sa inyo, yung person of peace. At sabihin ninyo, peace be with you. Pag mahilig daw sa kapayapaan, yung taong iyon, edi mananatili yung peace, pero pag hindi, di magbabounce back. At kung anong ihain sa inyo, ay tanggapin ninyo. Huwag maarte. Amen? Pag hinainang ka ng hindi mo favorite food, wala ba pong pork steak? Dapat ay meron kang missionary stomach. Sanay ka kung anong ihanda sa iyo para huwag ma-offend. Yung mga taong pinupuntahan sa misyon. Tapos alam nyo po, pag kayo pupunta sa mga bahay, sa mga kabukiran, huwag naman yung pagpipitasin ninyo yung mga mangga. Yung talong, ay favorite ko ho yan. Yan. Maging sensitive kayo pag nagmi-misyon. Meron nga hong 2 misyonary, pumunta ho sa bundok. Dinalaw yung mag-iina. Siyempre, alam nyo naman, ang mga tao sa Pilipinas, kahit walang pagkain, nag-aalok ng pagkain. Dito na lang po kayo kumain, pastor. Huwag na, sister. Pero napilit, kumain. Sabi nung mga bata, Nanay, wala na tayong ulam. Isa lang ang isda natin. Maubos ang pangulam natin. Anak, hayaan mo, ititira yan sa inyong kalahati. Kakainin lang yung kalahati. Ay di yung mga batay nakasilip doon sa kortina habang nakain. Ay nasarapan doon sa ulam. Binayo. Inay, binabaliktad na! Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw na may inalok ng pagkain, mag-discern ka naman. Ngayon, iba na ang mga JA1 pag nagmi-mission, tayo na ang may dala. Ako, pag nagmi-mission ako, nagdadala ako ng mga cake, nagdadala ako ng roll cake, nagdadala ako ng mga pitche-pitche, ng mga kung ano-anong kasaba. Bakit? Para hindi tayo naroon lang kok. Pag mag-cell group kayo, lagi ng ok. Barako pala ho yung inyong kape. Paano mo barako? Hindi, 3-in-1 yan. Barako ho, kasi nag-iisa, walang katuwang. Huwag ka na lang mag-mission kung gaya ang style mo, ang attitude mo. Amen? Mas maganda yung tayo ay blessing pag tayo ay pumunta doon sa ating pinuntahan. Amen? Ang mga JA1 blessing sa pupuntahan, hindi nagpaparinig. Alam niyo po, sa amin po, yan paborito ho namin ang kambing. Huwag ka nern. Amen? May kapatid pa ho ba yung bag na yan? Ganyan ho, pinagpe-pray ko kay Lord. Napasok-pasok ka sa bahay, may mission. Pwede, may oras pa ba ako? Huwag ko nang ituloy yung mga ibang kwento, next year na laang. Panglima. Alam niyo yung panglima, ito. Good attitude, right attitude leads you into the place that God has
prepared for you. Ang mga Israelites, listen, pinangakuan ng Lord, nasa Egypt pa lang sila, that God will bring them to the place of abundance. God has prepared something better for them. Flowing with milk and honey, at sila na-excite. Pero hindi nila alam, there is no shortcut. Sabihin mo sa iyo katabi, there is no shortcut. Pagdating sa Exodus, chapter 13, 17 to 18, merong shortcut pero hindi sila pinadaan doon. Pinaikot sa wilderness. Bakit? Kasi gusto muna ng Lord, i-test, i-shape, at i-mold ang mga attitude nila. What is attitude? Attitude is just the manifestation of what is in your heart. Ang attitude ay manifestation ng kung ano ang laman ng iyong puso, nasa sa puso mo. Ngayon, because of their attitude ng mga magrereklamo, hindi sila nakarating sa lugar na inihanda ng Diyos sa kanila. Even Moses, anointed si Moses, diga, very powerful. Ay, nung baba ng bundok, nagsasayaw ng hawak ambit yung mga mga burnagin yatang kabuburnagin laang. Nagpaparte sila. Abay, ibinalibag yung yung iPad 1 at iPad 2, di ba sag? Yung tablet, di ba? Nabasa nyo ba yun sa Bible? Pag ikaw ay pastor, ay gayon. Na-late lang ang song leader, binagsak mo yung Bible. Ano ka naman ang lagi na lang kayo late? Sabihin mo attitude. Sabi nung misis niya, honey, gising na, Sunday ngayon. Pupunta tayo sa church. Ayaw ko, kayo na lang ng mga bata. Dito lang ako sa bahay. Hindi, dapat pamilya tayong pupunta sa church. Ayaw ko nga Ba't mo ko pinipilit doon? Galit ang mga elder sa akin, ang mga ushers, ang mga musician. Ayaw ko pumunta doon. Ba't mo ba ako pinupunta doon? Because you are the pastor of the church. May panahon bang parang ayaw mo ng Alam niyo yung attitude natin, yan ang magpapabagsak sa atin minsan. Anong nangyari? Kay Moses, itong si Moses. Magpapalabas kami ng tubig. Nagalit na rin siya, nainis siya doon sa mga nagrereklamo ding mga tao. Sa Numbers chapter 20, verse 10 hanggang 12. Just read for yourself. Kasi ako winawarningan na. Just read for yourself. Magpapalabas kami ng tubig dito. Pinaharap niya sa mga bato, sa malaking bato, yung mga tao. At alam ninyo po, nagalit ang Diyos. Pinalo ni Moses yung yung bato ng 2 beses, sabi mo salita lang. Nung time na yun, nagalit si Lord kasi hawak niya ang bit. Pinalo. Pero nagalit si Lord, di ba? Dahil kay kinulang ng pagtitiwala, nang ako'y pakita niyo ang kabanalan sa mga tao, pati kayo, dalawa, pag-uumpugin ko, kayong dalawa rin, hindi kayo makakarating dun sa inihanda kong lugar. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na hanggang tingin ka na lang. Dapat makarating ka sa lugar na inihanda ng Diyos para sa. Before I end, si Joseph, pinakitaan ng Lord ng dreams. Si Joseph, may lugar na inihanda ang Diyos sa kanyang napakaganda. Pero si Joseph ay may attitude na hindi bagay doon sa lugar na pagdadalan sa kanya. Alam mo si Joseph, napakadaldal. Nabasa niyo ba? Madaldal pala si Joseph. Nakakita lang ng dreams. Sabi, alam niyo, ako'y minakitang panaginip. Meron kang gayon. Na padami lang ang kinaing kay Joe na naginip laing kwento agad marami lang palang kinain. Lahat na laing sinabi. Alam nyo, you must learn how to keep secret. Yung pang iyo, you keep your mouth shut. Yung iba, kasasabi ng kasasabi, hindi na pala nagiging maganda ang dating. Yung kanyang ina, naiinggit na sa kanya, nagagalit na. Walang preno ang bibig Tapos yung kanyang mga kapatid, nagkakatuwaan, sinusumbong. Sabihin mo sa katabi, parang ikaw magsusumbong. Lagi na lang sinusumbong yung kanyang kapatid. Nabasa niyo ba yung kwentong yon? Binasa niyo ba yon? Sinusumbong ni Joseph yung mga kapatid. Kung ano mang makitang basta't hindi magusto maganda, sinusumbong. Ito,
Dahil hindi siya bagay doon sa lugar na pagdadalahan sa kanya. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Hinulma ng Diyos ang kanyang karakter para gumanda ang kanyang attitude. Dumaan siya sa 4 na letter P. Ano yung P? Ano yun? P. Ano yung unang P? Pit o hukay. Inihulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Siya ay hinubaran sa lowest part of the earth. Alam nyo, minsan pag tayo ay mapagmataas, mapagyamang, feeling high, feeling sikat, magaling, ipapahintulot ng Diyos na daanan mo yung pit na yun. Kasi may huhubarin si Lord sa iyo, and that is pride. Di ba hinubaran siya? Alam nyo, may mga attitude na huhubarin pa sa atin si Lord. Sino dito ang handang pahubad kay Lord yung mga attitude na hindi magaganda sa kanyang buhay? Lord, yung attitude na hahadlang sa pagdating ko doon sa lugar na handa mo sa akin, Lord, I am willing to remove that clothes. At siya'y iniahon doon. Sabihin mo sa iyong katabi, pag nahubad mo na yung ipinapahubad sa iyo ni Lord, iaahon ka ng Diyos sa pit na kinalalagyan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung hukay na kinahulugan ninyo, pero pag may hinubad ka na ugali na gusto ng Diyos na hubarin mo, tandaan mo, iaahon ka ng Diyos. Akala nyo tapos na, hindi pa. Pangalawang P, ano yun? Potiphar's house. Pagdating niya doon, ano naman ang kanyang natutunan? Doon sa pit, mag-humble. Doon naman sa bahay ni Potiphar, ano ang tinuro sa kanya ng Lord? Mag-manage ng hindi kanya. Amen? Sa Potiphar's house, siya ay nangangasiwa at sabi, ibinebless ni Lord ang kanyang mga mahawakan ng kanyang kamay. Doon sa Potiphar's house, ang itinuro ng Diyos sa kanya ay kung paano mag-manage ng mga bagay na hindi kanya. Pero nung siya'y naandoon, may hinubad ang Lord pa rin sa kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong mga lust of the flesh, lust of the eyes, na huhubarin sa iyo si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong pang huhubarin sa iyo si Lord. Yung hinubad mo, polo laang yung hinubad mo, may pangilalim pa eh. Hindi pa pala lahat, sapatos lang ang iyong hinubad, may medyas pa, nahuhubarin. And ano po ang nangyaring kasunod na P? Ano pa yung pangatlong P na kanyang dinaanan? Prison. Alam niyo po mga kapatid, doon parang patay na siya, wala na siyang hope. Alam niyo sa totoo lang, siya ipinakulong. Naniniwala kayo, pwede siyang kumuha ng lawyer. Pero hindi na lang siya kumuha ng lawyer. Nanahimik na lang siya para huwag lang magkahiwalay. Yung Mr. and Mrs. Potiphar, ako'y tatahimik na laang. Ako'y dati kasi madaldal eh, kung ano lang nakikita kong sabi ng sabing, walang preno ang bibig. Ngayon, hinayaan na lang niyang sikreto para lang hindi masira yung magandang samahan ng mag-asawa. Tumahimik na laang siya ang nagsakripisyo. Pero alam niyo doon sa kulungan, ano ang itinuro sa kanya ng Lord? How to lead people and manage people. Leadership. Di ba sabi siya ginawang pinuno, leader ng Okso, Sputnik, Sigi-Sigi. At sabi na pabait niya lahat ng yan. Bumait dahil sa kanyang pangangasiwa. Try to imagine that, kapatid. Pag ikaw nilagay ng Lord sa mga difficult people at napabait mo yon, magaling ka ng leader. Yung lalay sa kusutsyat dito, mga leader dito, yung mga matitigas ang ulo. Si Joseph, doon siya tinuruan ng Lord. Magkaroon ng ability to manage difficult people. At yon, prepare na siya. Ito na yung time. Sabihin mo, when the time is right, God said, I, the Lord, will make it happen. Inilabas siya ng Diyos nung tamang oras sa prison. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw man ay nakabilanggo sa kahirapan, sa sakit, sa problema, I am telling you, aalisin ka ng Diyos sa bilanggoan mo. Sino yon? At hinubadan siya ng damit na kulay orange na may tatak na letter P.
At alam nyo, pang-apat na P na kanyang pinuntahan. Ano yon? Isigaw ninyo, ano yon? Sabihin mo sa iyong katabi, paglabas mo sa bilangguan mo, humanda ka, you are heading to the palace. Kapatid, sabi ng Genesis 41, 41, 42, hallelujah, siya ay dinamitan ng royal robe, kinurunahan at kinuwintasan ng ginto. Hallelujah. Kapatid, kapag naayos na shape na ni Lord ang iyong attitude, it's promotion time. Hallelujah. It's blessing time. It's rewarding time. Amen. Sinong naniniwala doon? Sinong handa na ipatapyas kay Lord ang lahat ng kanyang mga pangit na attitude, lahat ng mga attitude na hindi nakakalugod sa Diyos, lahat ng attitude na nakakahinder sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagpapatuloy. Now is the time na ipahubad natin sa Diyos. Now is the time to remove the cloth of bad attitude sa iyong buhay. Now before I end, ang sabi po ng Psalm 66, verse 10, 11, and 12. Come on, tayo kayo, tayo. Alam nyo, ang sabi ng Psalm 66, verse 10, 11, and 12, for you, God, tested us. You refine us like silver. You brought us into prison and laid burden on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water. Grabing basagan. Grabing tapyasan. Pero sabihin mo sa iyong katabi, pagkatapos mong mahubaran, pagkatapos mong matapyasan, pagkatapos mong malaplapan ng mga pangit na ugali, God will bring you into the place of abundance. Sino yung gustong magpahubad kay Lord ng lahat ng dapat hubarin sa Kanya? Ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili. Ikaw ang nakakaialam ng iyong pag-uugali. Panahon na para i-surrender natin kay Lord. Baka meron ka pang damit na pang ilalim na kailangan mong hubarin. Kapatid, hindi ibibigay ng Diyos ang damit na kawangis ni Kristo hanggat bihis mo pa ang maling ugali, ang pangit na ugali na nasa iyo. Now is the time to allow God to remove, to take off the cloak. Lord, gusto naming magamit pa, ayaw naming ma-abort ang calling mo sa aming buhay. We are willing, Lord, to take off our cloak, our wickedness, our sins, yung mga pagtatampo. Sige, Lord, ikaw ang nakakaalam, kapatid, ng ugali na meron ka. Yes. Sa oras na ito, aminin natin kay Lord. Lahat tayo may ugali na dapat ay baguhin. Lahat tayo ay may ugali na dapat ay ayusin pa muna. Kapatid, baka kaya nadidelay ang promotion mo. Kaya nadidelay ang pag-angat ng iyong buhay. Kaya nadidelay ang paglago ng iyong ministeryo. Dahil meron pang bad attitude na bumabara, humaharang. Kaya hindi ka move forward. But today, we will allow God to remove those attitude, and we will put on the robe of righteousness. We will put on the cloak of Jesus Christ, the robe of righteousness na makikita sa ating buhay, Lord. Sige, bahala kayo. If you want to cry, cry. If you want to sit down, sit down. If you want to kneel down, kneel down. Lord, kayo po ang nakakakilala ng buhay namin. Wala kaming maitatago sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po ang attitude namin hindi magaganda. Lord, we want the attitude that Christ Jesus had. Sige, come on, just talk to Him. Just talk to Him. Sige po, habang tayo nananahimik, kung nananahimik ka, sige, kausapin mo si Lord. Lord, ayaw kong ma-abort ang calling mo.
Ayaw kong mawala sa tamang direksyon. Ayaw kong mawala sa lugar na pinagdalhan mo sa akin. Lord, I want my ministry to go the extra mile. Pero Lord Jesus, tanggalin mo, Panginoon, ang humps. Tanggalin mo, Panginoon, Lord, ang mga barrier sa buhay ko. Rabashika lalalabahan. Yes. Oh, rabababababababa. Ako'y lumalapit. Sige, sabihin mo. Lord, kayo lang ang nagbabago ng ugali. Kayo lamang ang nagbabago ng ugali. Yes. Hindi po namin kayang tanggalin yung mga ugali na yun. Pamula pa nung bata. Maaring nung ikaw ay bata, naging gayon din sa iyo ang iyong mga magulang. Lagi kang sinisigawan. Lagi kang sinasakta ng mga masasakit na salita. Ngayong malaki ka na, gayon din ang iyong attitude. Kapatid, hilingin mo sa Panginoon, palayain ka sa ganong klase ng bilangguan. Makawala ka sa hukay. Makaalis ka sa pit na kinalalagyan mo ngayon. Hallelujah. Yes. Lord, let's surrender ourselves. Let's surrender, Lord Jesus. Lahat po ng mga pangit na salita, masasakit pong salita na nabanggit namin sa mga tao around us, mga pagbibiro pong hindi nararapat. Lord, mga kilos na, mga harsh attitude, Lord, sinusurrender namin ito sa inyo. Tanggalin niyo po ang lahat ng basura sa aming buhay. Ayaw po namin, Lord, na mawala kami sa tamang landas ng iyong pagkatawag sa amin. Gusto naming makarating sa lugar na inihanda mo sa amin. Lord, nandito kaming mga lingkod mo. Have mercy on us. We need your grace, oh Lord. Have mercy on us. God, inililip up namin sa iyo ang lahat ng ugali na hindi nakakalugod sa iyong paningin. At ngayong oras na ito, Lord, yung ugali ni Jesus ang aming hinahangad, ang aming isinusuot sa aming buhay. Sige, ngayon, ibihis natin ang ugali ni Kristo. Let's make a gesture, Lord, beginning today. Lord, isinusuot ko na ang ugali ni Kristo, ang attitude, ang Christ-like attitude. At hindi na makikita ako, kundi na ikaw na ang makikita ng mga tao sa buhay ko, sa aking pagsasalita, sa aking pag-uugali, sa aking pagkilos. Si Jesus na ang makikita at hindi na ang aking sarili. Holy Spirit, we ask the nine fruit of the Holy Spirit, O God, na siyang patuloy na makita sa aking buhay. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Fill us, Lord, with your power. Sige, come on. Receive the power of the Holy Spirit. Lord, inspired us, oh God. Inspired us. We will move forward, oh God. Salamat sa panibagong pag-uugali na iyong isinuot at ibinihi sa aming mga buhay. Lord, hindi na kami magiging katulad ng dati. Hindi na kami magiging kagaya dati. Iba na ang aming buhay. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige. Yes, be thankful. Be thankful. Be thankful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Yes. Yes. Abba, Father, to you alone the glory, the honor, and the thanksgiving. Thank you, Lord. We have a Christ-like attitude na dabaunin namin pag-uwi sa aming mga bahay. In Jesus' name. Amen. Amen.